Pagbukas niya ay nakita niya ang mga anonymous na salita gaya ng ito ay totoong multo, ang antas ng mga baril sa dinastiyang Ming, dito ay hindi bababa sa 50 taon nangunguna sa Dutch, na iba sa data sa aking mundo, sa nayon ng Singhua sa Anshan Prefecture, natagpuan ni Shangxi ang isang kalansay na may ulo ng tao at katawan ng isda. Ang prutas na ito ay tiyak na hindi isang normal na mundong walang multo. Maraming iba't ibang impormasyon ang nagmula sa bamboo scroll, nag-isip si Lian at nakakuha ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon mula rito. Ngunit hindi ito nakatulong sa layunin sa pagkakataong ito, kahit na wala akong mga senior bug na ito, magiging mas madali ang buhay ko. Sa wakas, pinangalanan ni Lian ang bunga ng Judy sa nakaraang naganap sa Yanfo, at pagkatapos ay tumingin si Lian sa lahat. Tiningnan ni Lao daw ang gumaling niyang katawan at tuwang-tuwa. Hindi lang gumaling ang mga sugat ko, pati ang mga dati kong peklat ay tuluyan nang nawala. Pinaihit ni Deng Tianxiang ang kanyang pulso, na ngayon ay kasing lakas ng dragon o tiger, at ipinagmalaki na kapag muli niyang nakilala ang mga pulang scarf sa bundok nang nitiyak na gagawin niyang mas miserableng kamatayan ang mga ito. Sa sandaling ito, ang maliit na dawas na batang lalaki ay naglabas ng isang napakagandang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob, ay isang jade pendant. At sinabi kay Lian na nakangiti, ang kahon na ito ay naglalaman ng gantimpala na ibinigay sa iyo ng aking amo. At ang jade pendant na mayroon ang aking amo, partikular na ibinigay kay General Lian, na pumatay kay Kobaya Kawabansong. Tiningnan ni Lian ang jade pendant, at inabisuhan siya ng system na ito ay isang ancestral jade pendant, na may epekto sa pagpapatahimik ng nerbiyos at pagtataguyod ng sleep calamity. Ang Yanfu token ay naglalaman ng kapangyarihan ng puting zealot, at pagkatapos gamitin, pinapataas nito ang antas ng paggising ng anumang mana ng 7, naisip ni Lian sa kanyang sarili. Bakit sinundan ng makalangit na master tao ng Longho Mountain ang ekspedisyonaryong hukbo? At bakit dumating ang isang disipulo ng makalangit na master na si Dao para gantimpalaan ako? Habang siya ay nagtataka, binuksan ng bata ang isa pang kahon, at isang gintong liwanag ang sumilay. Sa loob ay puno ng mga gintong barya, at kinuha niya ang kahon ng mga gintong barya. Nang umalis ang bata, hinawakan ni Lian ang kahon at sinabi kay Deng Tianxiang, hinati ni Tianxiang sa lahat. Ngunit umiling si Deng Tianxiang, at umiling din si Lian. Noong nasa Li Mountain kami, sinabi ko na hahatiin ang bahagi ko sa mga nagsakripisyo ng sarili. Dahil doon, umalis si Lian sa tent, lahat ng tao sa tent ay nagkatinginan, lumulunok ng laway habang nakatingin sa kahon ng mga gintong barya sa labas. Tiningnan ni Lian ang jade pendant na may kapangyarihan ng puting zealot. Sa sistema, ang antas ng paggamit ng espiritu ng siyam na ulo ng ibon ay 16 na ngayon, ang estado ng hook spirit ay ang mga sumusunod, pinapataas ang bilis at lakas ng paglukso, sa pamamagitan ng iyong pamana ng espiritu ng ibon na may siyam na ulo. Ang espiritu ng kawit ay nakalusot sa 10 panunumpa sa dugo at nakakuha ng espesyal na katangian na palaging tumatama sa loob ng epektibong saklaw ng 10 metro. Sa sandaling ito, ang lalaking lumitaw sa tent kanina ay nakatayo muli sa harap ni Lian. Nagkatitigan ang dalawang lalaki na may intensyong pumatay. Biglang lumabas si Shen Henyan mula sa likuran at tinapik si Lian sa balikat. Kuya, magkikita pa tayo. Mahinahon niyang sinabi. Ang iyong abang lingkod, si Lian, ay nagbibigay galang sa general. Bahagya siyang napangiti at sinabing, kung ano ang kinuha ninyo ng iyong mga kapatid sa Hapon, naiulat ko na sa Admiral. Ang mga taong Yiming ay hindi nagpapatalo sa oras na ito. Sa pacification ng Japan, hahawak ako sa posisyon ng Deputy Commander at mamumuno sa 1,300 na kabalyero ng right-wing vanguard. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lian at sa kanyang mga kapatid na sundan siya. Sinabi ni Lian na pakikinggan niya ang lahat at pagkatapos ay tinanong ang kanyang pangalan. Mataimtim na sumagot ang binata.
Shen Henyan ang apelyido ko. Pagkatapos ay itinuro niya ang lalaking nakaharap lang kay Lian. Ito si Sang Yi, ang taliban ng kanang pakpak. Pareho kayong nagsanay sa spearmanship sa iisang sekta. Maaaring ikaw ay mula sa parehong bayan. Nang makita ang matigas na mukha ni Song Yi, nagkusa si Lian na yumuko. Si He Jian, si General Shen, ang mapagpakumbaba sa sarili. Malamig na sabi ni Song Yi ba County. Napakamot ng ulo si Shen Henyan at mabilis na ipinaliwanag na medyo mahirap pakisamahan ang matandang kanta. Huwag mo siyang sisihin. Ngumiti si Lian at sinabing, kumanta ang Vanguard. Masasabi ko sa isang sulyap na siya ay isang mabait at matuwid na tao. Ang pakikipag-usap sa gayong tao ay walang kahirap-hirap. Sisisihin ko siya. Sa sandaling ito, isang subordinate ang tumakbo at bumulong ng ilang salita kay Shen Henyun. Nagbago ang ekspresyon ni Shen Henyun, at lumingon siya kay Lian at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Kapatid ko, hintayin mo akong harapin ang ilang mga bagay na walang kabuluhan, at pagkatapos ay mag-uusap tayo muli. Pinagmasdan ni Lian ang dalawang lalaki na lumalayo at naisip. Ayon sa Exploration Handbook, ang Dragon Tiger Chi ay hindi lamang matatagpuan sa dakilang Ming, iba lang ang pangalan nito. Halimbawa, ang kapangyarihan ng mga Diyos at demonyo sa bloodline ng Panginoon ni Kobayakawa ay talagang isang uri ng Dragon Tiger Chi. Ang pagpatay sa isang tao na may Dragon Tiger Chi ay lalabas sa shopping mall, ngunit ang bilang ay napakaliit at ito ay lubhang mapanganib. Sa makatuwid, sa hinaharap, ang mga naglalakad ng Yanfu ay pipili ng ibang landas, inferment, bagamat napakakompleto ng sistema ng imperial na pagsusuri ng dinastiyang Ming, imposible para sa mga walker ng Yanfu na kumuha ng imperial na pagsusuri at masuri ng emperador. Siyempre, kahit walang pag-aaral, maraming tao ang nakamit ang kapangyarihan at katayuan. Kinabukasan sa Sochung, ang mga lansangan ay napuno ng mga lumikas na Koreano. Nakahanap si Lian ng isang maliit na restaurant at nag-order ng isang mangkok ng sopas ng puso ng baboy. Nang mag-alok siya ng ilang barya, nagulat ang may-ari ng restaurant at paulit-ulit na iwinasiwas ang kanyang mga kamay para tumanggi. Hinampas ni Lian ang pera sa mesa at dinala ang mangkok sa isang maliit na mesang kahoy sa tabi nito. Sabi niya sa matandang katabi niya, lumipat ka ng konti. Pagkatapos ay umupo siya at mabilis na kumain. Matapos kumain, nabusog. Sumulyap si Lian sa matandang katabi niya. Nagulat siya. Likas na may dignidad ang matanda. Nakataas ang kilay ngunit nakayuko. Gayunpaman, naglabas pa rin siya ng awtoridad nang hindi nagagalit. Nang mapansin niyang nakatingin sa kanya si Lian, ngumiti ang matanda. Ngumiti din si Lian bilang ganti. Napabuntong hininga ang matanda at tumingin sa mga refugee. Tinanong ng Zuan Ji ang mga kritiko. Walang mas hihigit pa kay Mr. Jia sa mga tuntunin ng talento. Pagsapit ng hating gabi, walang tao sa palasyo. Hindi siya nagtanong sa mga karaniwang tao. Ngunit ang mga Diyos at mga demonyo. Nang marinig ang mga salita ng matanda, nagtanong si Lian, matandang lalaki, ikaw ba ay taong Ming na sumusunod sa hukbo? Nang marinig ito, naging seryoso ang matanda at sumagot, isa akong sketch artist sa ilalim ni Admiral Lee na walang ranggo. Ang ating dakilang hukbo ng Ming ay nakakonsentre sa lungsod ng Xiaozhou, at may kakulangan ng mga bahay at tolda. Sinasakop namin ang mga bahay ng mga karaniwang tao at nag-iimbak ng mga butil dito. Ito rin ay isang bagay na walang magawa, nang isuot ng matanda ang kanyang dayami na sombrero at aalis na sana, biglang pinaikit ni Lian ang kanyang mga mata, isang walang ulo na itim na bangkay ang lumipad sa sulok ng kalye, pagkatapos ay dumating ang dagandong malapit sa mga pintuan ng lungsod at ang tunog ng walang ulo na itim na bangkay na tumatakbo sa harapan, hinabol ito ni Shen Henyan at ng cavalryman. Hinablot ng halimaw ang isang refugee, pinaikot-ikot ang kanyang leeg, at inihagis siya sa mga humahabol.
Hindi nag-atubili si Shen Henyun at pinutol ang bangkay na lumilipad patungo sa kanya sa kalahati. Umungol siya. Napatay ko lamang ang ilang mga Hapon na nagsisikap na tumakas, at nagsilang ito ng gayong halimaw. Sumigaw si Lian, matanda. Pahiram ako ng iyong sandata. Pagkatapos ay hinawakan niya ang espada ng matanda at sumugod pasulong, na nakaharap sa umaakay na halimaw. Inactivate ni Lian ang Crimson Flash. Ito ang Yangtze, isang halimaw na binago ng lihim na pamamaraan ng Shintoism na may lakas ng tigre at leksi ng unggoy, na dalubhasa sa kasanayang militar. 73. Maaari itong ituring na isa sa 3 target na halimaw ng kaganapang Yanfo. Ang antas ng banta nito ay pula. Nagdilim ang mukha ni Lian habang iniisip na ang halimaw na ito ay hindi napigilan ng mga magulong tato sa Yanfu event na ito ang pinakamahirap na kalaban na sinaksak niya sa pakikipaglaban sa halimaw gamit ang kanyang saber ngayon. Ginamit ng halimaw ang nakakatakot na bilis nito para saktan si Lian. Ginamit niya ang kanyang espada para harangan ang atak sa kanyang dibdib. Ang talam ay nagbubuga ng puting usok. Malinaw na naagnas na sinasamantala ang pagkakataon, si Lian ay nagpatulo ng pulang dugo sa batok ng halimaw, na-activate ang Star Hook pagtaas ng kanyang bilis at lakas ng 160 na nagresulta sa 3 magkakasunod na atak ng espada ng walang agwat na naputol ang braso ng halimaw sa isang kisap mata mula sa malayo. Sumigaw si Shen Henyan na umatras. Si Lian ay nagmamadaling tumalon pabalik ng 3 o 4 na hakbang, pinawalang bisa ang dugo ng halimaw. Siya ay tumingin sa espada sa pagkabigla, wala na ang talam at 23% na ang katawan ng espada. Sa pagtingin sa halimaw na nawalan ng braso, naisip ni Lian sa kanyang sarili na ang laman at buto ng dugo ay dapat labanan gamit ang uri ng Mao na mana. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para mabali ang kanyang mga paa. Sa isang kisap mata, tumigil sa pagdurugo ang braso ng halimaw. Parang cheetah ang pagkarga nito kay Lian.